Naiwang patiwarik ang Leyte Province sa paghupa ng Typhoon Yolanda noong 2013. Nagmistulang abo ang dating brilyong asul ng baybayin. Ang masiglang kulay luntian ay nalunod sa kulay putik. Nabalot ang sumunod na mga araw, linggo at buwan sa kadiliman. Ngunit kahit ang hating gabi ay hindi nagtatagal, darating at darating din ang bukhang liwayway. Silipin natin ang panibagong araw na sumikat sa Leyte at sa bayan ng Tanawan, dito sa kahangahangang Pilipinas. Nang bumabalik ang kulay sa lalawigan ng Leyte. Malayo na ang narating ng mga nasalantang komunidad dito. At bagamat mahaba pa rin ang tatahaking daan patungo sa total recovery, nariyan pa rin ang walang tigil na pagpupursige ng lokal na komunidad at ng mga kaakibat nito sa rehabilitasyon tulad ng GIZ. Ang GIZ o ang German Development Cooperation sa Ingles ay kinumisyon ng German government para maging partner sa pagsulong ng sustainable development sa iba't ibang bansa. Mahigit 30 taon nang magkaakibat ang GIZ at ang komunidad sa Pilipinas sa pagpopromote ng peace and security, climate change adaptation, school, health at iba pa. Tuloy-tuloy ang trabaho nilang dalawa upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Sa Leyte Province naman, sumusuporta ang GIZ sa mga komunidad dito mula pa noong 2005 sa pamamagitan ng Environment and Rural Development Program o ENRD. Patapos na sana ang programang ENRD sa gitna ng 2014, ngunit nabago ang ihip ng hangin sa pagdating ng Bagyong Yolanda. Sa bagong komisyon nito, patuloy ang pagbigay ng ENRD ng technical assistance sa paggawa at pag-implement ng rehabilitation and reconstruction plan ng Yolanda-affected areas. GIZ kasi is a development partner. We have established a bilateral cooperation between the province of Leyte and the GIZ, German Agency for Development or German Technical Cooperation for capacity building. This is a package, infrastructure capacity, and giving out tools for us to be used in planning, capacitating the communities and the planners of the province and the municipalities, and even the installation of GIS units, because we provide assistance to the municipalities, their planners, in terms of preparing the
the maps, the geohazard maps and other thematic maps that are needed in the comprehensive land use planning. It's a very important partner. It's even an urgent partner for us to concretize our vision of making a well-planned province down to the barangay level so that we will integrate the planning in terms of disaster and climate change. Tanawan has been at par, and considering the mayor is a dynamic and development-oriented one, Tanawan is one of the fastest respondents in terms of development for the people of Tanawan vis-a-vis the rehabilitation and recovery plan. So with respect also to the rehabilitation and recovery and development plan of the province of Leyte spread over 3 years, from 2014 to 2016, we have submitted to the Office of the Provincial Assistant for Rehabilitation and Recovery under Secretary Ping Lacson. In fact, it was approved and announced under the ZONA. Sa kasalukuyan, nakatulong ang GIZ sa paggawa at pagsumite ng 24 rehabilitation plans sa mga Yolanda-affected areas, kabilang ang Leyte. Kahangahangang Pilipinas, kahangahangang Pilipinas. Bilang kaakibat ng Leyte sa pagbangon mula sa pinsala ng Typhoon Yolanda, patuloy ang GIZ sa kanilang suporta sa recovery efforts sa mga Typhoon Yolanda affected areas. Maliban sa paggawa ng mga rehabilitation and reconstruction plans, marami pang inisyatibong nasimulan na ng ENRD tulad ng pagkandak ng detalyadong damage assessment sa 10 coastal municipalities sa Leyte, pag-abot ng tulong sa mga farming at fishing communities, at pag-organisa ng Donors Forum sa Leyte kung saan ipinagtugma ng GIZ ang mga donor resources sa nababagay na mga rehabilitation projects. May karagdagang updates, training at suportang ibinibigay ang GIZ sa aspeto ng disaster risk management. Well, yung disaster risk management kasi, yun yung parang paggamit ng mga polisiya o kung ano man mga resources nila o mga basically kung anong kakayahan nila, no? Inaangat natin yun, kung paano gamitin yung lakas nila, mga resources nila para matulungan silang umiwas o mabawasan yung epekto ng mga disaster. Nagsimula ito noong 2005, 2006, napaigting ito pagkatapos ng isang landslide na malaki sa St. Bernard. So doon, pinalawak namin yung mga kaalaman, pinilit namin malaman nila kung ano natin gagawin ng disaster preparedness, paghahanda. At medyo naayos din natin. Ang nangyari na pinakahuli itong sa Yolanda, marami rin naapektuhan, marami talaga naapektuhan. Hindi naman na maring nagulat sila kasi kahit sanay sila sa malakas na bagyo at pinaghandaan ito, sa sobrang lakas ng magnitude nitong disaster na to, hindi nakayanan. So, pero ang mga plano na ginawa naman ng mga LGU, nasunod din naman. Ang paghahanda nila, nasunod din. Meron na mga preemptive evacuation na nangyari, ganon. Prepositioning ng assets, nagawa lahat yon. Yun nga lang talaga, dahil sa lakas, magnitude nitong bagyo na to, medyo nakita natin ngayon ang kakulangan at yun ang pinipilit natin punuin sa rehabilitation aspect na. During Yolanda, akala nila na itong sturdy building na to ay kaya silang protektahan. Kasi yung iniisip lang natin yung hangin. Pero ang nangyari, yung kikitil pala sa mga buhay ng mga tao na nandun, yung tubig na manggagaling kasi nandun siya sa malapit na dagat. So isang effort na ginagawa natin sa GIZ ngayon, i-identify yung mga evacuation centers ng community na what specific hazard lang sila pwede. Okay? Minamapping ulit natin yan. Wow. Tapos, tinitingnan din natin paano i-integrate yung
tsunami, yung storm surge, doon sa local flood early warning. So naitayo ng local flood early warning system. Incorporate natin yan, tapos after Yolanda, nagsagawa rin yung ang GIZ ng risk, multi-hazard risk mapping. So kinumpare natin yung mga data sa previous na na mga projections Mapa, ng MGB, Mines and Geoscience Bureau yun. In-enhance natin yun na ano yung sitwasyon ng dumating yung Yolanda para nakakatulong sa local government unit para ma-enhance nila yung kanilang CLUP. Then, looking forward na ma-integrate natin yun at mabigyan ulit natin ng mga panibagong konsepto at kalaman yung communities. Kasama sa mga inisyatibo ng EMRD ang pamimigay ng updated multi-hazard at iba pang thematic maps at datos ng GIZ sa mga LGU. Pati na rin ang training sa paggamit ng high-tech na GIS mapping system. GIS stands for Geographic Information System. So, sabi nga, basically, it's a computer-based program for mapping and analysis of data existing and happenings on Earth. So, doon, magagamit mo yun as tool. So, yung paper-based mo is, i-convert mo yan to computerized maps. So, sa GIS naman is maraming pwede kang gawin doon. Mabilis kang mag-edit. Not like sa paper-based is madumi yung papel o susulat ka na ng bago. Then, sa file management, parang safe yung files mo. Then, you can store bulk of maps. So you can also print, madali ka makapag-reproduce in terms of mass production like anong national agency or NGOs na pupunta sa inyo. Madali ka pang makapag-print, makapagbigay ng data. So yun. Yes, we have, first we identify those very damaged area after Yolanda. Then mayroon kami sinasabing overlaying of maps. Lahat ng hazard maps. Especially yung storm surge. We experienced na storm surge in Leyte. Yung rain-induced landslides, erosions, flooding, and liquefactions. So doon, kinuha namin yung talagang saan yung may mga damages. So, based doon sa overlaying of maps is identify namin yung talagang area na malaki yung damages. As yung area na yan is parang those people living there need to be relocations. So, then after those identified areas also na less damages of hazards. So those areas also be ideal areas for relocation of those families or households that under that very dangerous or hazardous areas. Sa mga inisyatibong ito, hinahangad ng GIZ na uusad ang rehabilitation ng Leyte ng walang balakid at sa lalong madaling panahon. Kahangahangang Pilipinas, kahangahangang Pilipinas. Pinaluhod ng bagyong Yolanda ang Visayas region sa loob lamang ng isang kisap mata. Sa tindi ng pinsala, inaasahang tatagal ang muling pagtayo ng mga nasalanta. Ngunit may ilang komunidad tulad ng Tanawan na tunay na kahanga-hanga sa bilis ng pagbangon mula sa trahedya. Paano nila ito ginawa? Land use plans here in Leyte and overall in the region, including southern Leyte, Samar, we're looking at around 18 land use plans that we have helped develop over the past 3 to 4 years.
the moment the Sangguniang Bayan, the local council, decide on those matters, you can see that they take up the will of the community that's already reflected in this plan. Of course, there will be political negotiations going on, but that's normal. I-credit ko siya doon sa mga active na mga local government, na mga LGU officials. Kasi kahit gaano pa kaganda yung technology namin, kahit gaano pa ka-in-deep yung assessment namin na pumapasok talaga sa community, kung hindi ganun kaganda yung reception ng mga local government, Mahirapan talaga kami. Kasi kung titingnan mo yung requirements talaga na nasinisip ng HCD or sa mga national government agencies natin, mahirap yan. So parang nakikita ang opportunity ng mga local government unit na nandito si GIZ para tulungan tayo ng facilitate. Bakit natin parang hindi tatanggapin? So ganun yun, kahit gaano pa kasiguro kasinsin natin kung wala yung active mga local government officials. Oo. Tanawan has been at par, and considering the mayor is a dynamic and development-oriented one, Tanawan is one of the fastest respondents in terms of development for the people of Tanawan vis-a-vis the rehabilitation and recovery plan. Ang pinaka-importante para kay Mayor Tecson sa mga panahong iyon, clarity. What was important was, again, get clarity on few things, important things that needed to be done. It can be overwhelming. Kasi daming kang dapat gawin, di ba? Marami kang, it can be overwhelming. But I think what is important, to get clarity on the few important things. Then there's a lot of networking, proactivity that you have to do. You have to seek out help. You have to go out and really ask for help. Okay? Naririyan din ang walang sawang pagpupursige sa pagpapatupad ng rehabilitation plan para sa Tanawan. So we were trying to organize also here in the municipio, okay, we started our drumbeat of meetings that was important as a planning and a monitoring avenue. So every Monday morning here in the municipio, I organized immediately our executive, legislative meetings. Sa pinamamalas na dedikasyon ng bayan ng Tanawan, hindi nakakagulat na ito'y itinuturing na shining example ng nakararami sa good governance at proactive rehabilitation. Para sa amin dito sa kahangahangang Pilipinas, nais naming bigyang diin ang positive mindset ng Tanawan sa panahon ng pagsubok. I tell you because I think we started to, what is important is to set the tone. We have to move forward. We have to set aside the painful experience of Yolanda and set the sights really forward. This crisis can be an opportunity. Yolanda, however painful it was, we have to look the brighter side of things. Okay, so I really believe by working together, okay, guided with a clear vision, guided by a clear roadmap, and with the help of the national government and with the help of many international groups and NGOs, we can certainly rebuild this town into a much more beautiful town. We can build a brighter Tanawan, a brighter future for our children. Gaano man kadilim ang pinsalang idinulot ng Bagyong Yolanda, hindi pa rin ito maitatago ang tunay na kulay ng Pilipino. Matatag, mapagpursige at mapanalig sa tulong ng mga kaibigang tulad ng GIZ. Ngayon, sa bawat sikat ng araw, unti-unti nang bumabalik ang liwanag sa mga nasalantang komunidad. At para sa amin dito sa kahangahangang Pilipinas, ang triumph of the human spirit dito sa Tanawan ang siyang tunay na biyaya na dala ng Bagyong Yolanda. Samahan, kamusta ng kagandahan, kasi ng kagalingan, hindi pang karaniwan. Kahanga-hanga ang Pilipinas, kamangha-mangha at kagilagilalas, walang kasing ganda.
sa mahusay, sisigaw sabay-sabay. Kahanga-hanga ang Pilipinas, kamangha-mangha at kagilagilalas. Walang kasing ganda, walang kasing saya. Ito ang bayan ko, kahangahangang Pilipinas. Kahanga-hanga ang Pilipinas, kamangha-mangha at kagilagilalas. Walang kasing ganda, walang kasing saya. Ito ang bayan ko, kahangahangang Pilipinas. Likas ang kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan, karangalan, hindi mo matatawaran. Likas ang kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan,